Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Kasado na ang mga laro sa 2024 Asian Women's Volleyball Challenge Cup na gaganapin sa Rizal Memorial Coliseum itong darating na Mayo 22 hanggang 29. Napabilang ang host team Philippines sa Pool A kung saan makakalaban nito ang mga bansang Chinese Taipei, India, Iran at Australia. Nakasama naman ang number 1 ranked Vietnam at number 2 ranked Indonesia, pati na rin ang Kazakhstan, Singapore at Hong Kong sa Pool B. Unang makakalaban ng national team ay ang Iran sa Mayo 22, susundan ito ng India sa Mayo 24, Australia sa Mayo 25 at Chinese Taipei sa Mayo 26. Samantala, nakakasa na rin ang mga laban para sa 2024 Asian Men's Volleyball Challenge Cup na gaganapin naman sa Bahrain mula Hunyo 2 hanggang 9. 12 koponan ang maglalaban-laban kasama na ang Pilipinas kung saan napabilang sila sa Pool A kasama ang host team Bahrain at China. Sa Pool B, magtatapat ang number 1 ranked Thailand, Kazakhstan at Pakistan, habang sa Pool C ay napabilang ang South Korea, Indonesia at Qatar. Ang Vietnam, Australia at Chinese Taipei naman ang bumubuo ng Pool D. Makakalaban ng men's national ang China sa Hunyo 2 at ang Bahrain sa Hunyo 3. Ang top 3 teams na makakakuha ng medalya sa torneo ay makakapasok sa 2024 FIVB Volleyball Men's Challenger Cup na gaganapin sa Linyi, China mula Hulyo 4 hanggang 7. Sa panig naman ng women's, gayon din ang mangyayari na ang tatlong makakakuha ng medalya ay magkwakwalipika sa 2024 FIVB Volleyball Women's Challenger Cup na gaganapin muli sa Pilipinas sa Ninoy Aquino Stadium mula Hulyo 4 hanggang 7. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magbabalik sa training camp ang Gilas Pilipinas itong kalagitnaan ng Hunyo para sa preparasyon nito sa paglahok sa 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournament o OQT. Susubukan ng national team na makakuha ng ticket sa 2024 Paris Olympic Games, subalit nagkaroon na naman ng problema sa Final 12 lineup ng koponan. Ayon kay head coach Tim Cone, hindi makakapaglaro si Jamie Malonzo dahil kakagaling lamang nito sa operasyon sa kanyang binti. Dagdag ni Cone, susubukan nila muling kunin ang serbisyo ni Barangay Ginebra big man Japeth Aguilar. Sinabi ni Cone na pasok sa sistema ng Gilas ang galawan ni Aguilar at madali pa itong pakisamahan. Subalit anya, hindi pa sigurado na tatanggapin ng 37 anyos na si Aguilar dahil mayroon siyang 2 anak na sanggol pa lamang. Samantala, may positibo namang balita sa kaso ni AJ Edu. Sinabi ni Coach Cone na patapos na ang rehabilitasyon ni Edu at makakapaglaro na ito sa darating na 21. Magkakaroon ng training camp ang Gilas sa Inspire Sports Academy sa Laguna sa petsang iyon, ilang araw bago tumungo ang koponan sa ibang bansa para sa ilang tune-up games bago ang aktwal na qualifiers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kakagaling lamang sa 3 mabibigat na laban, nagbabalik ang Filipino heavy hitter na si Jeremy the Jaguar Miyado sa lona kung saan makakalaban niya ang number 4 rank na si Hiroba Minowa sa One Fight Night 23 Buntan vs Mekson sa Hulyo 6 sa Lumpini Boxing Stadium sa Bangkok, Thailand. Pagkatapos ng pagkabigo ng 3 laban mula kay number 5 ranked Mansur Malachiv, Filipino Spitfire Lito Adiwang at Japanese star Keito Yamakita, hindi inaasahan ni Miyado na magiging madali ang pagbabalik niya sa winning column sa strawweight division.
Ang kinaganda sa laban na ito ay marami siyang oras para paghandaan ang kanyang laban kontra kay Minowa at naniniwala si Miyado na yun ang susi para makakuha siya ng panalo. Sa kanyang huling 3 laban, matindi ang pressure mula sa kanyang mga kalaban ang kanyang dinanas kaya nagresulta ito ng kanyang pagkatalo. 2 sa 3 iyon ay nangyari sa pamamagitan ng submission at alam ni Miyado na kailangan niyang ma-improve yon dahil kilala si Minowa sa kanyang grappling skills. Pinangako naman ng 31 anyos na si Miyado na gagawin niya ang lahat para takpan lahat ng butas ng kanyang laro. Kahit walang pinapangako si Miyado na mananalo siya sa labang iyon, naniniwala naman siya na kaya niyang tapusin ang sunod-sunod niyang pagkatalo laban kay Minowa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.